ang taong makasalanan sa Diyos na manguna sa Kanya. Galit po. At saka po, kung tayo ay nire-represent ng kasalanan, at si Kristo ay nagkaroon ng walang mananasang anyo, at siya ang nire-represent natin sa Diyos, sa pagiging makasalanan, mga minamahal, wala siyang nakikitang magandang anyo sa atin. Tama? Ganyan tayo kasama sa pagiging makasalanan. Pero salamat, ang Panginoon ang ginawang solusyon para tayo'y mahalin ng Diyos. Hindi ho tayo kamahal-mahal. Gumawa siya ng dahilan para kay tamang mahalin. Ang Diyos ho na banal ay hindi ho pwedeng mahalin ang makasalanan ng walang dahilan. Sino ang kanyang magiging dahilan? Mula sa makasalanan, wala. Ni anghel, hindi pwede. Ang anghel ay banal, pero hindi banal magpakailanman. Dependent pa rin ang kanyang kabanalan sa Diyos. Pero ang Diyos lang ang walang hanggang banal para makapagbigay ng kailangan natin na susupay sa kabanalang walang hanggan ng Diyos. At yun ay ang Diyos na nagkatawang tao. Tama ba? Salamat sa pagkaintindi niyan. Ngayon, hindi ho ang Diyos nagkatawang tinapay, siya po'y nagkatawang tao. At alam niyo ba, yung gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin, yan ay kahit sa Old Testament, ang Panginoon po'y gusto niyang, basta may ginawa siya, gusto niyang naaalaala. Kasi worthy naman po ang Diyos ay alalahanin. Tama? Kaya tayo, nanghihina nakakalimot tayo sa Diyos. Pero kung lagi natin siya naaalaala, tayo ay baka tayo mapahiya at tayo lalong maglingkod sa Kanya. Actually, mga kapatid, nung Passover, sa Numbers chapter 9, verse 4, sa Passover, alam niyo yung Passover, yan po ay ginawang okasyon, piyesta, sa bansang Israel, sa pag-alaala do sa Passover. Kasi ang Israel ay napakatagal na inalipin ng Ehipto, binusabo sila, at para sila'y palayain, sa kapaiyak ko, inuhuli ito. Napapaiyak kasi ako doon ay yung huli na tagpo doon ay sabi ng Panginoon, papatayin ang lahat ng panganay sa Ehipto. Malupit po yun. Kaya mga kapatid, hindi o simple ang kasalanan. Malaki. Malagim yan, malagim. Ako'y lagi kong bukang bibig sa inyo, si Jemuel lang ay magkaupo. Ako'y sama, ang bigat ng lasa Imagine, lahat ng panganay pinatay ng Panginoon sa Egyptian. Matindang iyakan sa Egypt. Kasi talagang papatayin ng taong matigas ang ulo sa Diyos. Totoo na. Totoo na. Ngayon, nakatuwa ang Israelites, wala man lamang nagalaw sa kanila. At iniutos sa kanila na magpatay ng tupa. Di ba? At ang dugo ay ipapahid sa pinto. And then ang sabi, pag nakita yan ng salot, I will pass over you. Kaya, pass over you. Siguro yun ang ibig sabihin. I will pass over you. Pass over. Nilampasan. Alam niyo mga kapatid, kung bakit tayo hindi nadadaan at lalampasan na tayo ng hatol ng Diyos, dadali sa impyerno? Because of His blood. Tama ba? At kahit ng Old Testament time, ginagawa ng Diyos, alalahanin niyo yan. Alalahanin niyo yan. Tama ba? Ako iniwalang maraming dahilan ng Diyos doon at tama lang Diyos. Tama lang ang Panginoon doon, alalahanin yun. Tama ba? Yung kang ikaw iniligtas sa matinding pagkaalipin, imagine mo kapatid, tayo iniligtas sa apoy ng impyerno. Alam mo mga kapatid, kung saan tayo iniligtas? Tayo iniligtas mismo sa Kanya. Naniniwala ba kayo? Na tayo ay inilagtas ng Diyos sa Kanyang kabanalan. Dahil wala namang magagawa ang impyerno kung walang Diyos na magdadala sa iyo doon. Ang tunay na kaligtasan natin ay kaligtasan ng galit ng kabanalan ng Diyos sa kasalanan. Yan ang magdadala sa atin. Bakit tayo naligtas? Na-suffice yung holiness ng Diyos. Because of the infinite value of Christ's sacrifice done for us. Are you with me?
ay kung yung Passover, nang later on naman, kita natin ang istorya ng Israel, nagkagayang-gayang din, ay mahalagang alalahanin. Mas magandang alalahanin ang kamatayan ng Panginoon. Tama ba? At kayo ba'y natulungan ng pag-alaalang yon? Napanood natin. Di nga? Nakatuwa. Actually, minsan ang Panginoon, nung ang pangako nila sila tatawid sa Jordan River. Bakit? May pangako silang promised land. Pero sila dadaan sa Jordan River na merong isang napakalakang ragasa sa itaas, maluang na ilog. Paano sila makakatawid? Hinati ng Diyos yun, di ba? Hindi lang dagat na pula ang hinati ng Diyos, maging yung Jordan River. Pero sabi ng Diyos, maglagay kayo doon ng 12 bato. Tama ba? Anong layunin? Para pag itinanong ng inyong mga anak kung ano ibig sabihin niyon, sabihin niyo sa inyo, ang mga anak, hinati yan ng Diyos. Milagro yan ng Diyos. Yan ay sign ng kadakilaan, ng pag-ibig, ng protection. Maraming ipinapakilala doon sa 12 batong niyon. Mga batid, ang Diyos ay used diyan. Kasi gusto niyang tayo ay mapaganda Maging masaya. Alam mo ang tunay na saya? Wala sa mundo pag anak ka ng Diyos. Nasa Diyos. Nasa Diyos yung lakas. Nasa Diyos ang comfort. Nasa Diyos yung kapayapaan. Nasa Diyos ang kaluagan ng budhi dahil nasa Kanya ang kapatawaran. Kaya gusto ko niyang dalhin lagi, alalahanin lagi siya. Tama ba? Lalo sa mundong ito, napakaligalig na. Na masyadong napakaabala na. Napakaabala na ng mundong ito. At napakarami, even among Christians, wala ng panahon halos alalahanin ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya tayo gulapay. Kaya tayo kaunting problema, ang daling lumayo sa Diyos. Kaunting pagsubok, ang daling lumayo sa Diyos. Ang daling makalimot. Bakit? Masyado na tayong abala. Occupied ang ating mga utak ng maraming gawain na minsan naman hindi nag-o-honor sa Diyos. Tama ba? Puro pang sarili lang naman kapritsyo. Walang kinalaman sa kabanalan, walang kinalaman sa gawain ng Diyos, lalong walang kinalaman sa pagpaparangal, pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Abala na tayo. Napakarami ng isinasaksak ng mundong ito sa ating utak. Kaya marami tayo. Ang hirap ng pasiglahin. Ang hirap ng i-revive. Kaya salamat may Lord Supper tayo. Para maalaala natin na mayroong nagmahal sa atin sa kabila ng tayo walang kagaling-galing. Para maalaala natin na mayroon talagang Panginoon, mayroon talaga dapat tayo sinasamba at hinahangaan. Tayo totoong hanga-hanga sa mga artista, hindi naman namatay para sa atin. Tama ba? Kalungkot. Gagalit na naman ako nito. Pag ako may naalaala ganyan, ako'y wala sa bait ko Pero sana, matuto na po tayo. Amen? Huwag nyo nang antayin ako Mention ko pa yan. Lahat na nagpapahina sa atin, iwanan natin. Tama ba? Isang hirap hindi tayo maging kagamit-gamit sa kaluwalhatian ng Panginoon. Paano? May dilim na gumagamit sa atin. Tama ba? Wag po. Wag po. So yun, ngayon, sa pag-alaala sa Panginoon, ano yung ating aalalahanin sa Kanya? Ewan ko, kung pag kami namatay dito, ano ba yung 40, etc.? Ano ba yung naalaala nyo? Pagka doon naman namatay? Kayo ba may naalaala din doon? Hindi ka pabayad sa akin Bikin namatay na agad. Di ba? Ang maganda dito, meron talagang tayong karapat-dapat alalahanin sa Panginoon. Remembering Christ. Number 1, na dapat nating huwag makakalimutan sa Panginoon, hindi lang sa ganitong tagpo sana. Are you with me? The renown of Christ. The renown of Christ. Pag sabing renown, His greatness. Kanyang kadakilaan. Kanyang kahusayan. Mga kapatid, dapat nakiting naaalaala na ang Panginoong Hesus ay hindi bastang persona. Actually, ilang beses binanggat yan yung Lord from the Greek word na Koreas.
Lagi kong nasasabi sa inyo yan. Yan po ay ibig sabihin ni Almighty God, the King of Kings, the Sovereign, the Controller. Alam mo, ang Panginoong Sus po ay, kaya ako po'y hindi nakatiis doon sa isang grupo ng debatihan. Dati nanonood lang ako eh. Hindi ko matanggap na hinahamak ang personality ng Panginoon. Talagang ipagpapatahayan ko yan eh. Hindi ako naniniwalang si Kristi tao lamang. Siya nagkatawang tao, maliwanag. In fact, mga kapatid, kung siya hindi nagkatawang tao, paano niya ililigtas ang tao? O sila may taong-tao lang, paano siya makapag-provide ng kabanalang katambas ng Ama? At paano mangyayari yung 1 Timothy chapter 2 verse 5 na siya ang tagapamagitan sa Diyos at tao kung si taong-tao lang? Kailangan siya Diyos na tao para siya maging tagapamagitan ng tao at Diyos. Kaya kung sinasabi mo siya tao lamang, ay ulaga ka. Tama ba? Hindi mo alam ang Bible. Problema nga, bulag eh. In fact, mga kapatid, kung si tao lang, walang Savior. Kung siya na may Diyos lang, wala rin Savior. Tingnan niyo po ang Hebrew, ha? Nais ko pong ipaalala na ang Panginoong Diyos po'y walang katulad. Kaya huwag kang tumili sa artista. Huwag kang humanga kung sino man sa tao, kahit sa pastor. Huwag kayong maghanap ng magagaling na pastor. Si Kristo ang inyong tingnan. Dahil siyang mahusay. Ang mga lingkod ng Diyos, kinahabagan lang. Actually, mga kapatid, kung kayo nasa aming tayo, makikita ninyo, lahat ng tunay na pastor, aamin sa inyo, kami nakakapagpastor dahil ang biyaya lang ng Diyos. Tama ho ba? Wala hang super spiritual. Wala. Panginoon lang po yan. Kagiting nga ng Panginoon. Ako'y napapahangas pa yun ang matikas. Hindi yung magaling magsalita, yung sumusunod sa kabila ng problema ay tuloy. Ikaw kaya ang luran, ikaw kaya tumuloy pa. Ikaw kaya ang koronahan ng tinig, tumuloy ka pa kaya. Nakapakinig lang ng hard preaching, hindi na makatuloy. Tama ba? Nakakatisod naman si Pastor. Bigla sinasabi pa yun. Tama yan, doon pa lang natitisod ka na. Eh di lalo ko ikaw yung luran para kay Kristo. Ikaw yung ipako para kay Kristo. Tama ba? Alam mo, pag binubulay ko ang Panginoon, napakagiting. Napakagiting. Si Duterte hirap na hirap dalhin ng Pilipinas. Si Kristo buong mundo dinala. Tama ba? Oh, ano ba sinabi ko sa inyo? Hebrew, okay. Pasensya na kayo. Pagka ganito, imot na imot eh. May natutuwa eh. Kaya blessing yung Lord's Supper. Sabi po ng verse 14, chapter 2, verse 14. Kaya mga minamahal, alam kong lahat tayo ay may kanya-kanyang kalbaryo. Tama ba? Iba ang buhay ni Brother Albert sa kanyang pagtatrabaho. Tiyak sa kanyang ginagawa, may problema ito. Tama ba? Halata naman sa buhok eh. Diba? Si Kuya Albert, may problema din yan. Sino dito yung walang problema? Isa kang problema pag wala. Lahat. Ngayon, bet yung iba may problema yung nagpapatuloy din. Tama ba? Huwag mong isipin nag-iisa ka sa problema. Lahat tayo. Tama ba? Tuloy lang. Dahil ang Panginoon natin, tagapagligtas, hindi sumuko para sa atin. Ngayon pang, binigyan na tayo ng puhunan ng kaligtasan. Siya magliligtas, tayo ang iniligtas. Tuloy lang, mga kapatid. Natapilo ka, sadyang ganun ang buhay. Nanghina ka, sadyang ganun ang buhay. Tuloy lang. Tuloy lang. Dahil hindi naubos ang pasensya ng Diyos sa atin. Hindi naubos ang pag-ibig niya sa atin. God loved us unconditionally in Christ. Are you with me? Ngayon, sabi po ng talata, yan yung ba sabi ng verse 14? Dahil sa mga anak ay mga bahagi sa laman at dugo, tayo yon. Kaya hindi pwedeng anghel ang tagapagligtas. Dahil wala siyang laman at dugo. Siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito. Anong layunin? Upang sa magitan ng kamatayan ay kanyang malipol. Yaong may paghahari sa kamatayan sa makatwid bagay ang dyablo.
Inalis na niya ngayon tayo sa pagkahari sa kuko ni Satanas dahil pinagbayaran niya ng kanyang kamatayan. Paano kung siya hindi naging tao, mananatili tayo na sa kuko ni Satanas? Pero salamat sa nagkatawang tao, siyang nagbayad ng ating kasalanan. Nalis na tayo sa pagiging alipin ni Satanas. Praise the Lord for that. Tama ba? Yung tayo nalis na dahil ng kamatayan niya, dahil siya naging katawang tao. Kaya kung siya taong-tao lang, hindi niya kayang buhayin ang kanyang sarili. Kaya sa akin, isang kamangmangan ang maniwala na si Kristo hindi Diyos. Tama ba? Pero hindi tayo tumatangging siya'y tao. Bakit? Nagutom siya. Nauhaw siya. Napagod siya. In fact, namatay siya. Eh, nasa na ika ang Kristong Diyos kung siya'y namatay? Tao nga namatay. Ano ka? Yung aming usapan ng alingalig ko ng anuhin niya. Di makaintindi. Naintindihan niyo ba yan? Sila hindi makaintindi. Stress na ako, hindi po makaintindi. Mahirap talagang kausap ang bulag. Pero bulag na, akala mo'y maalam. Yung pa, mahirap dyan. Ano pa? Matthew 18:20. Kasi ganito Bakit ko babasahin ng Matthew 18:20? 2 o 3 nagkakaipon sa aking pangalan, ako'y nasa gitna nila. Ano ibig sabihin ng Panginoon dyan? Kaya ba naniniwala na may fellowship din sa Soro-Soro ngayon? Kaya ba naniniwala na may fellowship sa Good Shepherd ngayon? Nandun ba si Jesus? Sa Soro-Soro, andun din. Anong natira sa atin? Narito rin ba siya? Paano nangyari yun? Batangas pa lang tinutukoy ko. Ayos, Manila. Si Pastor Edwin Tan, meron pa kayo fellowship sa kanila? Pastor Benny Abante, may fellowship din ba sa kanila? Maraming churches sa Batangas, sa Manila. May fellowship din ba sila? Nasa kanila ba rin si Jesus? Nasa atin din ba? Ano, paa nasa kanila, ulo nasa atin? Ano ibig sabihin nun? Kasi alam niyo ba, nung sinabi ni Pastor Rean Fuentes, si Kristo yung nakita ni Isaiah. Alam mo katwiran niya? Ang Diyos hindi nakikita, ba't nakita ni Isaiah? May bahaging nakikita. Ano tawag diyan? Anthropomorphic expression of Jesus Christ. Kasi noon pa naman nagpaparamdam na ang Panginoon. Hindi siya multo, pero siya nagpaparamdam na. Katulad na sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4, tinawag siya yung pinukpok palang bato ni Moises para bigyan ng tubig ang Israelite. Pagdating 2 Corinthians, si Kristo pala yun. Tama? Siya pala yung batong pinukpok ni Moises kaya lumabas ang tubig. Ibig sabihin, nagpaparamdam na nga ang Panginoon doon. Minsan, saan yung bato? Minsan, saan yung anghel? At minsan, doon sa nakaupong trono. Ay, paano ka magiging Kristiyan? Ang Diyos ay hindi nakikita. Kaya nga noon, ang Diyos nagpaparamdam na talaga ang kapahayagan ng Diyos ay si Kristo sa laman. Walang nakakita sa Diyos. Kaya nga si Kristo ang eksaktong larawan ng Diyos na hindi nakikita. Tama ba? Walang pwedeng mag-represent sa Diyos na dakila, kundi Diyos na katulad niya. Ang gusto ko pong alalahanin ngayon sa ating Panginoong Hesus, siya'y dakila. Tama ba? Kaya mo bang ikaw ay na everywhere? Kaya mo bang ikaw ay everywhere? 2 o 3 nagkakaipon sa aking pangalan, ako'y naroon sa gitna nila. Ako ay naroon. Presente ako sa kanila. Ay maraming gathering ngayon. Ano ibig sabihin niyan? Espiritu. Sa pagiging Diyos, ang Panginoon, siya Espiritu. Pero sa pagkakatawang tao, siya'y laman. May dual nature ang Panginoon. Spirit and physical. Bakit nagkailangan siya ng physical? Hebrew 2 verse 14. Sinong mababayubay na magsusupay sa kabanalan ng Diyos kung siya'y Espiritu? Mahirap ipako ang Espiritu. Kayo, nakahuli na kayo ng hangin? Naipako niyo na ba ang hangin? Hindi. Paano ipapako si Kristo kung siya hindi naging katawan? Tama ba?
There will be no Savior without incarnation. Kaya praise God for that. Amen. Kaso lang, malupit nga yung katawan na ginamit sa Kanya. So, nais ko lang ipakita mga kapatid, ay the renown of Christ, yung His being sa Kanyang kakanyahan. Actually, doon sa 1 Timothy chapter 6 verse 14, ngayon po ako ay nag-uusisa sa mga talataan. Talagang binabaluktot po nila ang mga talataan. Pinapasunod nila sa kanilang gustong palabasin. Inaalis yung natural flow of the verse. Ano sabi ng 1 Corinthians? Tingnan niyo po si Kristo. Kasi yun po sa Isaiah, nakita, di ba? Sa panahon ng mamatay si Isaiah, nakita ko ang Panginoon nakaupo sa luklukan, mataas at matayog. Are you there? Ang Diyos talaga'y mataas, matayog. Dakila ang Panginoon. Pinaglilingkuran siya ng seraphim. Tama? Na hindi matitigan sa tindi ng kabanalan. Ngayon, ano sabi dito? 1 Timothy chapter 6, verse 14 to 16. Ano sabi diyan? Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Sino daw magpapakita? Ang Panginoong Hesukristo. Pagdating ng verse 15, na sa kanyang kapanahunan ay ipahahayag siya. Sa kanyang pagbabalik, ay ipahayag siya sa panahong iyon na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan. Tingnan nyo, di ba't namatay siya? Pero bakit siya tinawag na walang kamatayan? Kasi ang kanyang kadyusan, di naman talaga namatay. Tama ba? Ay, meron ka naman ikang Diyos na namatay? Wala nga. Kami kayo naniniwalang may Diyos na namatay? Wala. Ang Baptist hindi naniniwala na may Diyos na namatay. Ang namatay kay Kristo yung nagkatawang tao niya. Ay, Trinity daw. Naniniwala sa Trinity. Ay, nung si Kristo nakabayo ba sa krus ng Kalbayro, ay di kulang na ang tatlong persona. Nasaan na yun? Ang utak mo ang kulang. Hindi ay Trinity ang kulang. Hindi naman nawala si Christ. Bakit sinabi ni Kristo, ako ang Alpha at Omega. Sabi ni Pablo sa Hebreo, He is the same yesterday, today, and forever. Hindi lang siya yesterday, maging today and forever. Walang segundo na tumigil ang pagiging Diyos ni Kristo. Ang namatay, yung nagkatawang tao, yung katawang tao niya. Hindi ang Baptist nagtuturo na si Kristo sa pagiging Diyos ay namatay. Ay kayo, ito mo na, sa isip ko. Baka maraming nga nakikinig. Ito ko'y hamunin ng debate din eh. Pero ito ibig ko sabihin, mga minamahal. Kayo ang nagpapalabas na si Kristo'y namatay. Pero never na may pastor ng Baptist na totoo na si Kristo sa pagiging Diyos ay namatay. Hindi nga namin tinuturo na ang Diyos ay pwedeng maging tao pag ang Ama. Pero pag si Kristo, sabi, nagkatawang tao ang anak. Hindi namin tinuro na ang Ama ay nagkatawang tao. Talaga ang Diyos ay Diyos, hindi tao. Ang Ama yon. Pero sa anak, nagkatawang tao talaga siya. Tama ba? Dahil kung hindi, walang kaligtasan. Walang kaligtasan. Lahat pa impyerno kung walang Diyos nagkatawang tao. Tama ba? Kaya may naalala tayo dahil yan. Okay. Ano sabi ng talatang yan? Nating binasa, verse 16, na siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag na di malapitan. Para tayo makakalapit kung siya hindi nagkatawang tao. Tama ba? Kaya totoo na. Alam niyo ba napakapalad ang tunay na ligtas? Bakit? Ito ang kabanalan ng mga seraphim ay yung original na kabanalang ibinigay sa kanila ng Diyos na hindi nawala. Base na rin sa pag-iingat ng Diyos para sa kanila. Pero yung kabanalan ng tao na binigay original na wala.
Pinaltan niya ng kabanalan mismo ng Diyos. Ang sirapim hindi makatitig sa Diyos. Pero ang anak ng Diyos, dahil kabanalan ng Diyos nasa kanya, kaya natin si Kristong makita ng mukhaan. Yan ang sabi ng John. Makikita natin siyang face to face. Why? Dahil makakaharap tayo sa banal na Diyos dahil ang kabanalan ng Diyos ng Panginoong Hesus na nasa atin. Are you with me? Kaya tayo makakapasok sa dakong kabanal-banalan na hindi mamamatay. Dahil nasuffice natin ang kabanalan ng Diyos kay Kristo Jesus. Malalim po yun. Pero totoo yun. Paano nangyari yun kung walang Diyos na nagkatawan tao? Tama ba? Maintindihan po natin yan. Colossus, tingnan po, Colossus, chapter 2. Nais ko pong tayo po ay banal na hapunan na mga minamahal. Kita ko nga sa inyo ready na sa banal na hapunan. Feeling nyo gabi na Talaga itong banal na hapunan natin ito yan nakakapagpagabi ng maaga. Okay. Ano sabi niya? Colossians chapter 1. Nandiyo po ba kayo? Verse 12. Tingnan niyo po ang Panginoong Hesus. Let's meditate the greatness of Christ. Kung bakit gawin niyo ito sa alaala sa akin. Pag alaala sa akin. Ano nga alalahanin natin sa Panginoon? Yung kanyang kadakilaan. Una, His being. Yung kanyang kakanyahan. Kanyang katangian. Siya sa pagiging siya. Sino siya? Siya po'y dakila. Colossians 1:12. Na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Paano? At naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Ang Ama naglipat sa atin sa kaharian ng anak na siyang kinaroroonan ng ating katubusan. Yung anak na ito, na kung saan inilipat tayo ng Ama, nasa kanyang katubusan, wala sa baptist. Hindi mo sinabing nasa katoliko ang katubusan. Hindi mo sinabing sa binyag ang katubusan. Hindi naman sabing relihiyon ng katubusan. Inilipat tayo sa kanyang anak na siyang kinaroroonan ng ating katubusan. Nasaan daw ang katubusan? Na kay Kristo, wala sa bautismo. Ang binabautismuhan yung natubos, pero hindi kinaroroonan ang bautismo ng katubusan. Bigay itong mga iti, kakukulit niyang kausap. Abay, natuklasan ko, ang dami nilang paraan ng kaligtasan. Sa aming pag-uusap. Ay tama naman si Kristo, tagapagligtas pero hindi lang siya. Ala pa. Ano kaya? Dumali na. Naglahuga na. Isa daw ikalang si Kristo sa tagapagligtas. Kaya nga si Kristo namatay na sa ating kasalanan, okay. Naligtas na tayo sa kasalanan, ating isinuway 10 utos. Ngayon, maligtas ka na, magpatuloy ka at magsikap para matiyak mo ikiligtas. Ibig sabihin, hanggang doon lang pala ang bisa ng kamatayan ni Kristo. Di kulto. Ay, pasalamat kayong baptist. Tayo niliwanagan ng Panginoon. Ayan, sabi ng Panginoong Hebrew chapter 10 verse 10, ang kanyang kamatayan ay once and for all. Ano sabi dyan? 13, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadilim. Okay, verse 14, 15, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Tingnan niyo yan. Ganong kadakila ng Panginoong Hesus. Siya yung eksaktong representative, kapahayagan ng walang katulad na Diyos. Walang pwedeng mag-represent sa Diyos kundi Diyos din. Tama ba? Kaya mga kapatid, maalaala natin na itong ating Panginoong nabayubay sa krus ng Kalbaryo, hindi ito basta. Ito'y dakila. Tama ba? Dakila. Ano pa sabi? Ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Yan pa, nagka-issue pa diyan. Kita mo si Kristo, siya ang unang nilikha, saka naging kamang nilikha. Hindi po, pag sinabi po, siya ang panganay sa lahat ng nilalang, siya ang may mataas na value sa lahat ng nilikha. Bakit siya tinawag din panganay sa lahat ng namatay? Ano yun? Siya ba ang unang namatay? O sa lahat ng namatay, unique yung kanyang kamatayan. Kasi siya'y namatay para sa kaligtasan natin.
Yun ang ibig sabihin, panganay. Ibig sabihin, may mataas na value yung kanyang kamatayan. Si Kristo din ang panganay sa lahat ng nilikha. Ibig sabihin, wala kasing katulad ang kanyang pagiging tao. Tama ba? Ano pa unawa nila? Si Kristo daw ang unang nilikha ng Ama, saka naging kamang-lalalang. Tamo yan. Hindi kasi nila matanggap na ang Ama at Anak ay pantay sa pagiging Diyos. Hindi kasi sila maniwala sa Trinity. Wala daw namang wala namang word for word na Trinity. Akala mo naman, kung bigyan mo ng word for word, maniniwala. Di katusuhan. Sila ayaw maniwala sa Trinity, wala daw word for word. Ay yung sinabing sumampalataya, hindi na mapapahamak. Kundi may buhay na walang hanggan. Naniniwala ka ba dyan? Word for word yan. Wala kang nakakatiyak. Kita mo yan. Kita mo yan, katusuhan mo. Di ba? Hindi maniwala sa Trinity, walang word for word. Akala mo naman, pag binigyan mo ng word for word, paniniwalaan. Tama ba? Kaya mag-iingat ho tayo sa mga kultong yan. Gusto ko pong ipatingkad sa inyo na ang ating inaalaala sa banal na hapunan ay dakila. Are you with me? The renown of Christ. Siya po ang eksaktong larawan ng Diyos na hindi nakikita. Na ano sabi pa? Ang panganay sa lahat ng mga nilalang, ano yan? Anang lahat ng mga bagay, sangkalangitan. Ano yung sabi yan? Verse 16. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Take note. Yung inaalaala natin, tagapaglikha. Kinauutangan natin hindi lang ng ating kaligtasan, maging ng ating pag-iral sa lupa. Minsan, para bagang ordinary na yon. Mga batid, hindi. Alalahanin mo, kung walang Diyos, wala kang mundong ginagalawan. Kung walang Diyos, wala kang hanging sinasanghap. Wala ng lahat ng bagay na ating ini-enjoy sa lupa kung walang Kristong naging manglilikha. Are you with me? Ang Panginoon ay dakila. Karapat-dapat siyang alalahanin. Sa renown. Ano pa? Na mga bagay na ikita at mga bagay na di na ikita, maging mga luklukan o mga pagsasakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. At siya ang una sa lahat ng mga bagay. Wala pang lahat ng bagay, ando na siya. Hindi siya kasabay ng kanyang nilikha. Siya nga ang lumikha. Ganun ang kadakila ng Panginoon. Amen? Kaya huwag tayo masyadong worried sa buhay na ito. He is the sovereign one. He is in control. Wala akong nangyayari, hindi niya alam. Tao lang tayo eh. Siyempre, tao tayo eh. Tayo ay finite. Pero lagi nating alalahanin, sino ba ang Panginoon? Tama ba? Not only the renown of Christ, His being, His body. At alalahan ng kanyang katawan. Kasi sabi po ng verse 27 nating text, ano sabi ng 1 Corinthians 11, verse 27. Ang sabi diyan, kaya't ang sinumang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na din, okay, hindi yan. Verse, ano ba yan? Yung kanyang katawan. Verse 20. Okay. 9. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan. Alam mo mga kapatid, bawal basta kumain, dapat may respeto sa kanyang katawan. Bakit? Bagi ang kanyang katawan ay dakila. Mga kapatid, ito lang ang katawang hindi nabahiran ng kasalanan. Ito lang yung katawan na sinasabi sa Hebreo chapter 10 verses 4 hanggang 14 na ipinrovide para gawin ang kalooban ng Ama. At nung magawa niya ito, siya ang sumakdal ng ating kaligtasan. Sapagkat He was once offered and that is for all. Kaya walang part 2 of Passion of the Christ. Are you with me? Talagang iba na eh, ano? Ano nga, may part 2 pa tayo. Tayo holy hour ah.
Ako'y paiyak na din eh. Kayo na may ano. Iba na ang iyak. Iba na ang iyak nyo eh. Ano? So, makita po natin mga minamahal. Ano sabi ng John 1:14? Di ba't nagkatawang tao ang Diyos? Pero pagdating ng 29, ito yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Na siyang inaalaala natin. Yung katawan ng Panginoon. Amen? Siya yung nag-alis ng kapangyarihan ng Satanas sa atin. Kaya hindi na tayo, wala nang puwang sa atin ng diablo kung tutusin. Wala na siyang wala nang tawag dito, wala na siyang claim sa atin. Nabayaran na ni Kristo sa kanyang kamatayan. Tama? Kaya natin siyang bugawin. Hoy, anong pakialam mo sa akin? Umalis diyan in Jesus' name. Bakit? Wala na siya sa atin. Wala na siyang karapatan sa atin. Lumaya na tayo dahil sa kamatayan ng Panginoong Yesus. Amen, mga kapatid. Dapat ating i-treasure yun. Dapat mahalin natin ang Panginoong Diyos. Salamat. Nakalaya tayo sa matinding galit ng Diyos sa kasalanan, sa matinding baon ng binhi ni Satanas sa ating buhay. Inalis yun. Amen. Kaya dapat tayo maglingkod kay Kristo. Wala na tayong kapangyarihan. Wala na si Satanas sa atin. Kapangyarihan. Let's use this body for the glory of Christ. Maganda ang boses mo, umawit ka kay Kristo. Masama ang boses mo, sa CR ka na lang. Tama? Magaling ka mag-drawing, magaling ka maglagay ng background, any skills, talents that you can use for the glory of Christ who died and saved you, use it for His glory. For His glory. Amen. I need to shout. Why? Kailangan. Tutukan mo nga, Brother Jerome, yung mga nangyayari. Mga nangyayari kaganapan sa ating loob ng iglesia. Okay. Amen. His being, His body. Wala problema yan. Ang problema ay pag ako. Si Brother Henry, sa kainom ng vitamins, siya doon nagbabible sa atin, hindi niya alam siya patulog na. Yun talaga ang malaking himala. No? Wag ho kayo mag-ano sa akin, naiintindihan ko kayo ha. Kaso lang, iintindihin nyo rin naman ako. Ang lagay niya na iintindihan. Okay, alayan nyo yan. Paano natin ang Panginoon po'y dakila, mga minamahal. At talagang dapat ito'y ating ipagpanindigan. Huwag tayong papayag na yayapak-yapakan ang karangalan ng Panginoon. Masakit sa puso ko yun. Hindi ko kayang tumahimik dyan. Kasi alam ko, sabi nga sa akin merong huli ang kausap talagang ako'y nilait. Gunggong, letter T, letter P. Sino ba yung Jesus na sinasabi mo? Sabi ko, ito yung Jesus na lumikha sa akin. Ito yung Jesus na nagkatawang tao, nagpatawad ng aming kasalanan. Ito yung Jesus na nagligtas saan, nagbago na ang buhay. Ito yung Jesus na magdadala saan sa langit. Hinahamak talaga Alam mo, nung ako'y pinagtatawanan pa rin, at nileletter P, alam mo, sagot ko sa kanya, pakitingin nga ng bao ng ulo mo kung may lamang utak. Nabigyan ko na rin. Sa simpleng paluan, hindi mo makaintindi. Tinigilan ako kung hindi ko pagsasabihin kayo. Nilala, si Kristo hindi ko kaya yun. Amen? Huwag kayong papayag na bumuhay, lumikha ng lahat ng bagay, iniligtas ka. Tapos ituturing na hamak. Pag hindi kami nagpanipa na yan. Hindi pwede. Amen? Sana ganun din kayo. Kaya mga kapatid, hindi lang sa alam dapat tayo nagalang sa Kanya. Bagay sa aktual, yun sa aplikasyon ng buhay. Magsikap tayong lahat. Amen? Maliwanag mo ba? His being, His body, ang maganda pa, His blood.
Di ba? Ang sarong ito ay siyang aking dugo. Mga kapatid, walang katulad ang dugo ng Panginoong Yesus. Ano ba, may mystery diyang napapaloob sa pag-aaral sa Acts 20:28. Ito yung dugo ng Diyos. Kasi supernatural birth yung nangyari kay Jesus Christ eh. Merong ang ini-issue yung si Kristo ba ay nagmana ng kasalanan? Bakit? Siya daw ay nakakuha ng dugo dahil kaduktong ng pusod ni Maria. Di ba? Kasi wala daw baby na hindi nakakakuha ng dugo sa kanyang ina. Tama ba yan? Sa pag-aaral sa medicine, sa science, tama ba yan? Tama yan. Ako yung iniwala doon. Yung dugo ng baby na sa sinapupunan ng kanyang ina, nakamana ng dugo yun. Kaya daw si Kristo, tsak may minanang kasalanan kasi nakakuha ng dugo ni Maria. Kaya nga supernatural birth, kaya mag-provide ng Diyos ng hindi dugo ni Maria. Dugo ng Diyos. Paano? Mystery. Hindi naman natural birth si Jesus Christ. Supernatural birth. In fact, hindi siya binhi ng lalaki. Siya'y anak ng Holy Spirit. Nililima ng kapangyarihan. Siya'y ang pinaglilihi niya ay hindi sa lalaki. Kaya nga di ka hihiwalayan siya ni Jose. Bakit ito nga ang girlfriend na di pa kami nakakasal tisbon na. Buntis na. Bakit hihiwalayan? Kasi merong kulturang Israelita na kapag ikaw'y nasumpungan ng halo niya, papatayin ka sa bato. Tama? Kaya kung maulinigan nila ito, bakit ikaw? Di pa naman kayo nagsasama. Ba't ikaw, Maria, ay buntis na? Sino magwiwiting ang dumali sa'yo? Pero binuhat yun ni Jose sa pagsunod sa Diyos. Hindi madali yun. Pinanagutan niya yun. Sa totoo na, kung hindi siya kinausap ng Diyos sa panaginip, di kayo iiwanan. Pero ang ipaliwanag na ito'y hindi binhi ng tao. Ito'y mystery. Ito'y supernatural birth. Bakit? Kaya nga, Diyos na nagkataong tao, siya na ang nag-provide ng lahat. Maging yung dugong kakailanganin na hindi galing kay Maria. Are you with me? Yan o ang issue sa theology. Ang espiritu daw hindi pwedeng maging laman. Sa iyo. May imposible ba sa Diyos? Tama ba? Ang problema niyan, nililimitahan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kami hindi. Tama ba? Bakit? Kung lilimitahan namin, di kami kasama mo na rin hindi naniniwala na ang Diyos ang lumikha. Mag-evolution na rin kami. Tama ba? Pero lahat ng yan ay nalikha dahil ang Diyos. Kung paano, bahala na kayo. Basta sabi ng Diyos siya lumikha. Tama ba ka? Opo naman. His blood. Ano ba sabi ng Hebrew 9:27? Pakilagay nga. Wala akong makuhang patawa Para nakakahiya naman sa Panginoon, banal na hapunan, papatawa tayo. Diyan nagagalit si Pastor Hernandez Wala na ba yung ating TV? Nakatulog na rin? Ayun na doon pala kasi di ko kita doon Ayun. Kaya pala ano yan? Dala na kay Pukpok? Kala niyo mga kapatid, ang lakas ng aircon ko, ako'y pinapawisan. Tignan niyo hindi pala, 22. Kaya pala nawala ang TV. Verse 22. Tingnan niyo pa ang verse 22. At ay sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban sa pagkabuhos ng dugo, take note, walang kapatawaran. Paano tayo mababago ang buhay? Paano tayo magkakaroon ng kapanatagan na tayo palangit kung hindi naman tayo napatawad sa ating mga kasalanan? Pero bakit tayo napatawad? Dahil ng dugo. Amen? Anong alalahanin natin? The renown of Christ in His being, in His body, in His blood. Napakadakila ng Panginoon. Amen? Ayaw ba, hindi naman tayo binayaran kay Satanas?
tayo binayaran din sa Diyos. Hindi naman tayo ang may pananagutan kay Satanas. Siya may kanyang pananagutan. Tayong lahat ay nagkasala sa Diyos. At ang Diyos, binayaran niya tayo sa kanyang sarili. Tama ba? Are you with me? Hindi naman tayo tayo binayaran ng Diyos kay Satanas. Hindi. Siya nga may pananagutan din kanya sa Diyos. Tayo'y binayaran ng Diyos sa kanya rin. Dahil sa kanya tayo nagkasala. Kaya walang pwedeng magbayad ng hindi katulad niya. Maliwanag ko ba? Maliwanag ko ba? Oh, masarap bang alalahanin ng Panginoon? Una, the renown of Christ. Number 2, the right of Christ. The right of Christ. May karapatan ba ang Panginoong siya alalahanin? Tingnan niyo po ang verse 22. Verse 22. What? Have ye not houses to eat and to drink in? Or despise ye the church of God? Ano daw? Ito mo yan. Si Soriano daw yan. Ano yan? Limutan ko na yan. MCGI. Nasaan ika ang Baptist Church? Ano? Samantalang amin. Nasa Bible. Nasa Bible. Paano kinuha mo sa Bible? Kaso lang, pangalan ba yun? Nga ang tanong Ibigay mo nga sa akin na may pangalan ng church sa Bible, wala. Kahit yung Iglesia ni Cristo, hindi pangalan yun. Hindi nga? Pag-aari ni Cristo. Ngayon, bakit siya may karapatang alalahanin siya? Pag-aari ka niya. Tama ba? Kung ikaw ay church, kanya tayo. Tama ba? In fact, basahin po natin yung 1 Corinthians 6:19 and 20. Tingnan niyo po. Talagang may karapatan ng Panginoong alalahanin siya. Una, He's worthy dahil kalahin mo kadakila niya. Tama ba? Pero ang maganda nito, may karapatan siyang mag-utos sa atin. Yung salitang Church of God. Hindi MCGI yun. Ay una pa nga sa kanilang Iglesia ni Cristo. Kaya nga nung magdebate ang Catholic at Iglesia ni Cristo, hindi manalo ang Iglesia ni Cristo sa Catholic. Ang pinag-usapan na history, 1914 lang kayo. Samantalang kami, way back to Jerusalem. Wag ka! Pambira, ang galing din ng kanilang mga debatista. Nag-aaral talaga sila. Sasabihin mong mali ang pagsamba sa larawan, bakit? Mali ang sumamba sa Diyos-Diyosan, pero hindi sa larawan. Yun ang kanilang katwiran. Bakit si Moises? Ang Diyos nagpagawa kay Moises ng cherubim. Nasamba ba sila sa cherubim? Hindi. Nagpagawa kami ng imahe ni Maria. Nasamba ba kami dyan? Oo. Obvious naman, tanggi ka pa. Tama? Pero pinapilit sila ng talaga nagpipilit silang i-justify yung kanilang na wala nga nagawa ang Iglesia ni Cristo Tamimi Di ba? Kala nyo ga? Yan Church of God, yan yung mga binili sa dugo. Kaso lang, sabi naman nila, nabili ka lang. Nabili ka na, di huwag ka na magkasala. Ngayon, kung nagkasala ka pa, patay ka. Sapagkat kung sinasagya natin ang pagkakasala, ay wala nang haing natitira pa. Kita mo yan. May talata di naman sabi nila, kung mabasa ko, sa mabasa mo ga, tanong yung ang ibig sabihin. Madali namang magbasa, di kahit sino pwede magbasa. Ang tanong, yun ba ang ibig sabihin? O yan ang iyong palabasing gusto? Tama ba? Pero wag kang ingay nila. Kaya nga ako'y garning kaingay na rin minsan si Soriano na nga ang bukang isip Talagang ako yan Ay, galit na. Ano sabi 1 Corinthians 6:19 and 20? What? Know ye not that your body is the temple? Nakakalungkot pa. Ito pa nakakalungkot. Nakakita ko sa Facebook. Ay, manood po kayo.
mga Christian, ginagawang quotation si Eli Soriano. Ngayon, nakakitalaan ng magandang talatang ginamit, Soriano na ginamit. Nalimin naman ang conviction sa buhay. Tama ba? Bakit ang dami ko rin namang ginawa ditong coach, pero hindi nyo ko putik. Maawa na kayo. Maganda rin naman yun. Ba't yung kay Soriano pa inyong kukunin? Ay, kulto yun. Tama ba? Eh, minsan, di nakakapagtaka, yung alipores ng Iglesia ni Cristo, kinukuha yung picture ni Manalo. Yung si Iran yung ngayon. Wala tinitingnan ko sino nag-post. Ay, Iglesia, walang problema. Abay, may nag-post kay Soriano, Christian. Yun. Nakakatakot naman yun. Ba lahat na yung pinakinggan? Naiintindihan niyo ba ang ibig sabihin? Pag baptist ka, baptist ang iyong papakinggan. Tama ba? Eh sila naman nag-quote lang ng talata, hindi naman sila magaling. Yung talata ang magaling, hindi sila. Sige, balik tayo din sa talata. Tingnan nyo. What know you not that your body, tingnan nyo, your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which you have of God, and ye are not your own. May karapatan siya. Gawin nyo ito sa pag-alaala sa akin. Bakit? Ay, hindi tayo sa ating sarili. Kanya tayo. Ibaba natin ang verse 20. For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are yours. No, which are God's. Kaya yung gawin nyo ito sa pag-alala sa akin, may karapatan ng Panginoon. Actually, we are double property of God by creation and by redemption. Tama ba? Kaya kapag sinabi ng Diyos tayo may Lord's Supper, huwag ka nang mag-ngatwiran. Ang daming hindi ka sa iyong sarili. Tama ba? Kaya minsan dito mga kapatid, kayo na mga problema dahil sa mga tao, mas matindi po ang problema ng Panginoong Hesus. Pero siya nagpatuloy para sa atin. Maligtas lang tayo. Baka naman kaya minsan, lalo silang hindi maniwala sa atin, ang dali nating hadlangan. Tama ba? Yan na may tigasan ko lang, tamimi na. Tama yan. Ibig sabihin, ikaw ang malambot. Kita ko nga ngayon, yan, lambot mo na. Alam niyo ba noon, ang tindi ng paninindigan ng mga mananampalataya noon? Napanood niyo ba, nabasa niyo ba yung story? Na ang arena, ang pinapanood doon ay mga baptist na kinakain ng buhay ng mga leon dahil sa paninindigan sa Panginoon. At alam niyo ba, kaya nag-iba ng taktika. May nakaka-istorbo yan, Brad. Okay, kaya nag-iba ng taktika ang Diablo, hindi ng persecution. Kasi nakita nila, lalong nadami. Lalong nadami. But ito pag pinagpapapatay, lalong maraming naniniwala sa Panginoon. Baka kaya tayo hindi makaakay, kaunting usik lang, wala nga tayo. Tama ba? Kaunting problema, wala na tayo. Sinasamahan na natin sila sa kanilang maling ginagawa, kaysa naman tayo usigin pa. Ay noon mga kapatid, grabe ang buhay noon. Talagang papatayin ka para kay Kristo. At mamamatay naman talaga para kay Kristo. Nabasa ko sa Daily Bread, yung isang babae na, kwento ko naman lagi sa inyo mag-asawa, unbeliever yung kanyang asawa. Oh, aalis ka na naman? Imbising ba kami? Pag umalis kita, kibabarilin ko na. Pag kayo umalis. Subukan mo, kibabarilin ka. Ay, alis. Tinutok ang baril. Sabi niya, pag ako'y binaril mo, di ako'y palangit. Pag hindi mo ako binaril, di ako'y pa-church. Walang choice. Pag binaril ko, palangit. Pag hindi ko binaril, pa-church. Ano ba nabasa kang yung Daily Bread na yan? Na-curious yung asawa hanggang sumimba na rin. Hindi ko na lang nasundan yung kwento. Pero sabi, doon nung nagpapatotoo doon, mismo yung babae na nindigan, naligtas yung kanyang asawa. Tigasan natin. Huwag tayong matakot sa pag-uusig. Sadyang kayaan yan.
Alam mo minsan, kaya nakakalungkot, wala na ang persecution kasi puro tayo pakisama. Pati ang pangangaral na salita ng Diyos, ay huwag kang magpipris ng kabaklaan. Huwag kang magpipris sa Diyos-Diyosan, marami matitisod, dilagyan mo yun ng istabilong itim nang hindi mabasa. Kaya yun ay inilagay dyan para basahin at ipangaral. Hayaan mo ang Diyos ay makasakit para ikaw ay magising. Ay marami ngayon tahimik na. Baka kasi ma-oped ang tao, so what? Hindi biro yung ginawa mo kay Kristo, yung minsan man lang masaktan ka ng preaching. Tama ba? Gising na ho ba? Ang hirap yung gisingin. May karapatan po ang Panginoon sa atin. We are bought for a price. Acts 20:28. Tingnan niyo po, sabi ng Acts 20:28. Take heed, therefore, unto yourselves, and to all the flock, over the which, tinan niyo yan, King James yan, ang galing sa grammar, over the which, the Holy Ghost hath made you overseers, and feed the church of God. The church of God. Bakit church of God? Which He had purchased with His own blood. May karapatan ba ang Diyos na ikaw ay pumunta dito? Amen? May karapatan ba ang Diyos na ipaglaban mo siya? May karapatan ba siya? Huwag kayong mag-alala. Kung kayo palayasin sa inyo, aampunin namin kayo. Gagawin namin kayong taga-tabas. Ang sarap sanang bumalik yung pag-uusig na yan. Dahil dyan maraming naiyak sa Panginoon. Maraming seryosong manalangin. Maraming seryosong magbasa ng Biblia. Maraming seryosong mag-akin ng kaluluwa. Bakit? Inuusig eh. Ngayon, relax na ang Christian eh. Puro pakisama na lang. Hindi na open. Kaya kaya nga kay John MacArthur eh. Kala nyo pinagpigilan ng government? Nanindigan siya. Marami ka sa amin na mamatay dahil sa sigarilyo, hindi sa COVID. Sa abortion, hindi sa COVID. Tapos wala kayong ginagawa dyan. Tapos ang church, pagbabawalan nyo. Tapos, tinirace niya yung natulong niya bilang local church kung paano siyang ginagamit sa government. Sabi niya, matagal na kami nagko-comply, hindi kami laban sa government. Pero, paano ko yung sinasapawan ng government yung dapat ginagawa ng church sa Diyos? Ibang usapan yun. Ibang usapan yun. May dating sa akin yan. May dating sa akin yan. Yun ang gusto ko. Tanongin niyo ang survey. Mas malaki pa rin ang namamatay sa sigarilyo kaysa sa COVID. Marami pa rin namamatay kaysa sa pakikinig kaysa COVID. Totoo yan. Ano, binabypass ba natin? Hindi. Kaya nga tayo may face shield. Ano? Ang hirap din naman alam mo yung preacher, nakakita ko ng preacher na may face shield. Nakakahiya. Dapat may wiper. Ang nakita ko talagang ako hindi makatingin sa hiya Bakit? Ay, ang dami ng alapaap. Hihiramin ko sana pagkatapos. Nagpapahalo naman tayo. May alcohol tayo dyan. Kahit paano may distance. So, tama din tama na sabi ng Bible Ang Diyos na nagtakda ng kamatayan. Kung talaga mamamatay ka, hindi sa COVID, pwedeng mamatay ka. Hindi ako extreme doon. Sagyang totoo yun. Ngayon, halimbawa, sabihin ng government, 10 taon pa tayo bago makalpas. 10 taon kang hindi magsisimba. Tama ba? Yung iba nga tuwang-tuwa nagka-COVID.
Yung iba sobrang tuwa. Kita ko tuwa, nagka-COVID. Hindi po tayo busong. Alam natin. Bakit? Kaibigan ko nga, Mayor. Alam nila kung paano tayo mag-comply. Kumpare ko ang vice. Kaibigan ko ang mga konsihal. Alam nila kung paano tayo mag-comply. Teacher tayo sa Sangguniang Bayan. Ako mismo. Si Brother Henry, ang tagal na sa pulis. Alam nila kung paano tayo mag-comply. Pero gusto ko lang ipaunawa, iba yung batas ng Diyos kaysa government. Huwag dapat tayo magsapawan. Tama ba? Pero kayo nangangamba rin bilang tao para sa inyo. Pero sa ganang akin, sa totoo na, o ako lang, ay ako'y kamakaya ko mamatay. Ay baka pag mamatay sa inyo, ako inyong patayin. Sa sama ng loob, pastor, yabang na yabang, lagi nung maninindigan yan, tuloy nangyari sa yun ang iniiwasan ko. Na sana hindi dumating yung pagkakataong yun, kundi kayo handa dahil sumusunod sa Diyos, hindi dahil ko. Kaya sa inyong mismong sarili, nasunod talaga sa Diyos, hindi dahil ko. Para pagdating ng mga problema, walang sisihan. Tama ba? Pero biyaya naman, wala pa nun. Parating pa lang. Si Makmak ang may dala niya pag nagkataon. Yung mga taga-Tabangaw niya, kami dalisay na dalisay dito. Wala kaming kadungis-dungis, wala kaming kabahid-bahid ng anumang karumihan. Pero kung nagkaroon, ay alam mo natin, galing Tabangaw yan. Okay, amen? The renown, the right, and then the reason. Ano ang dahilan kung bakit dapat natin alalahanin ang Panginoon? Una, for high view of Him. Para mataas talaga ang paningin natin sa Diyos. Tama? Kaya nga high view of God eh. Sa totoo na mga kapatid, ang aplikasyon na yan, are you with me? Are you listening? Mas mataas si Kristo sa kay crush mong pogi. Tama ba? Itapon mo yan kung hindi ligtas. Kasi hindi yan tataas sa value ni Kristo. Kaya ba na yung mapako sa krus para sa iyo? Tama ba? Mas mataas yan sa pera mo. Na hindi mo maibigay ang first fruits. Mas mahalaga si Kristo sa pera mo. Tatandaan nyo, maging si Kristo ay mas mahalaga kaysa trabaho mo. Ultimong sa sarili mo. Lahat ng bagay na narito hindi kayang itumbas kay Kristo. Sana maalala natin ang kadakilaan ng Panginoon. Yan ay isang dahilan kung bakit tayo ay dapat inaalaala si Kristo. Ako lungkot yung iba eh. Talagang nanindigan na. Kahit lumayo sa Diyos. Di ba? Yung pala'y titigas din sa mali pa eh. Yung pala'y maninindigan din, bisa mali pa. Tama ba? Ba't kay Kristo hindi makapanindigan? Pero sa love life na mali, nakakapanindigan. Ay, sala eh. May amen ng amen si Jake eh. Talaga na may paninindigan. Iba na eh. Iba may paninindigan. Gwapong-gwapo lalo yan. Kala may nagbabitamins. Matakaw din daw, katulad ni Henry. Huwag ho natin ipagpalit ang Panginoon, wala siyang kapalit. Totoo na po, totoo po tayo. Lalo yung mga mali, dinadaya ka lang. Maraming umalis dahil ng love life. Maraming aalis pa dahil pa rin ng love life. Bakit? Nahihinaan ka pa ng pag-ibig ng Diyos sa iyo? Yan na may kaya kamahal eh, hindi pa kayo nagkakasama ng matagal. Tanungin mo kami mag-asawa. Tanungin niyo si Brother Henry, si Eloy. Tanungin niyo sila. Lalo na ninong ko na, tanungin niyo mo yan. Sa totoo na mga kapatid, hindi ho puro damdamin yan. Commitment yan. Commitment ang pag-aasawa, hindi yan damdamin. Hindi yan pungay ng mata. Pag may asawa na, wala na yung pungay na yan. Puro siring yan. Tama ba?
Makinig po kayo sa nakakaintindi ng sitwasyon. Huwag kang madaya ng iyong damdamin lang. Lalo ngayon, February 14, maraming backslider na member ng God Disciple Baptist Church. Lalong-lalo nang wala sa church. Tama ba? Di ba, Nico? Sino kayo? Sana po, may apply natin ang Panginoon po ay dakila. Yan po ang layunin. Ako naniniwala. Gustong ipaalaala lagi sa atin ng Panginoon para tayo magkaroon ng tamang view sa Panginoon. Tama ba? Lagi sinasabi sa akin, ang pera, salamat may pera tayo. Pero dapat servant yan ng Panginoon. Si Brother Henry magaling magsampul yan. Ewan kung kaya pa niya ngayong ikakasalin. Oo. Alam niyo yung 1,000, ikinukuskus niya sa kanyang paa. Ito dapat ang tingin natin sa pera. Gamit, hindi Panginoon. Maintindihan? Maintindihan ngayon niya. Totoo po yan. Mahirap talaga, Brother Henry, pero kung ano yung dapat. At ang Panginoon naman, hindi na tayo pababayaan. Totoo na. Lagi ko na ulit sa inyo, di kakakasal pala ang namin, pinagpabubong na agad namin ang simbahan. At pinagpabintana namin ito. Gusto ko laging patunayan, hindi ako alipin yan. Kasi masarap pag nagagawa, hindi lang nasasalita. Totoo yan. Magkano support ko? 13,000 monthly. Ang kakaltasin, 40% plus. Tinadaan lang. Ay nag-first fruitan pa. Wala kaming kinuha support. Kami kayo nabalitaan nyo ba kami, pumunta kayo kami sa inyo at kami nahingi ng pagkain dahil wala kaming pera? Hindi. Tingnan nyo ang pusa dito, wala na. Pinang-ulam namin. Para-parahan lang. Iisa na ang pusa dito. Tanong mo si Tina, siya maraming nakain. Niya? Opo. Hindi, biro lang po. Pero sa totoo na po, ang sarap magtiwala sa Diyos at sumunod sa Kanya. Kasi minsan, ang Diyos theory lang eh. Maganda talagang naimik mismo yung karanasan mo sa Kanya. Yun ang masarap. Hindi ka kayang pigilang magkwento. Bakit? Totoo sa buhay mo eh. Nakakauma yung tsure. Ang masarap yung patunayan mo. Tama ba? Nako, ay sa dami ko nang huhugutin na naranasan ko sa Diyos. Maganda yung may alam. Ang maganda mag-combine alam at experience. Di ka? Kaya sa pag-a-apply ng trabaho, ay puro alam ko, ay ngayong pag-actual. Puro ka naman actual, ay yung tsure. Maganda magsama. Tama ba? Ganyan din sa Diyos. Ang sarap mag-preach ng giving kung ikaw nagbibigay mismo. Mas mataas ang Panginoon sa pera. Tama? Actually, mayroon ako nabasa sa Matthew Henry, pinakamaliit na ating pwedeng ibigay sa Diyos, pera eh. Pinakamaliit ating pwedeng ibigay sa Diyos, pera. Pero dyan tayo hirap na hirap. Are you with me? Ba't tumahimik? Bukod sa banal ng oras, tumahimik pa. Yan namang pera, nakakapagpatahimik. Amen? The reason, not only for high view of Him, but for holiness. For holiness. Tignan niyo po ang verse 17. Now in this, that I declare unto you, I praise you not. That ye come together, not for the better, but for the worse. Bakit not for the better, but for the worse? Kasi walang kaayusan. Alam natin ang istorya dito. Walang kaayusan. At sabi pa nga din kung kayo mag-take ng banal na punan na hindi karapat-dapat, nakakasala kayo sa katawan at dugo. So bakit mayroong Lord Supper sa pag-alala sa Kanya? Para sa kabanalan. Hindi lang para maging mataas ang tingin natin sa Kanya, kundi kailangan tayong humingi ng tawad lagi.
magpalinis sa Diyos. Tama ba? Ibig sabihin, ang Diyos talaga hindi tuwa sa kasalanan. Kasi kung ang banal na hapunan ay basta lang, bit pa magkakaroon ng self-meditation. Bakit pa dadatusan ni Pablo na mali ang iyong practice kung walang order? Kung ang Diyos ay hindi after sa orderliness, sa holiness. So bakit mayroong Lord's Supper? Para maalala natin, anong layo ng pag-alaala? Para makita natin dakila talaga siya, mataas siya at banal. At kailangan natin ng kabanalan. Tama ba? Katatandaan niyo mga kapatid, hindi lisensya ang biyaya para mabuhay sa kasalanan. Ang biyaya ay puhunan para tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Kaso lang tao talaga tayo. Di humingi lagi ng tawad. Amen? Maliwanag ho ba ka? Then, not only that, for humiliation of self. Bakit may banal na hapunan? Para magpakababa sa sarili. Tama ba? Kasi ano sabi ng talata, verse 28, pakilagay nga po. Okay, lampas na ang deliryo, lampas na ang kalbaryo, pwede na tayo magseryoso. But let a man examine himself, and so let him eat. Bakit so let him eat? Dapat do sa pag-itan na yung examine himself, and so let him eat, nagpakababa ka na do sa pag-itan nun. Tama ba? If there is something wrong, if there is sin to be confessed, let's confess and forsake by His grace. Are you with me? Then, number 4. Remembering Christ, the renown of Christ, ating aalalahanin, the right of Christ, dapat maalala natin siya'y may karapatan talaga sa ating siya'y alalahanin at paglingkuran. Dahil tayo Church of God. Are you with me? Then the reason, then number 4, the revival way of Christ. Ano ba yung alalahanin mo ang Diyos, lalo sa ganitong tagpo? Yan po yung nakaka-revive. Naniniwala ba kayo? Kung hindi ka na-revive, wala ka sa espiritu ng pag-alaala sa Diyos. Totoo po yan. Pero kung doon sa awit pa lang di ka? Doon pa lang sa patotoo. Doon pa lang sa pinanood nating clip. Very touching na Kaya kung wala yung nakikreate sa yung revival, something wrong. Ako iniwala kung bakit may ganito mga kapatid. Para tayo magsiyasat, ano yung kasalanan nagpapahina sa akin na ayaw kong bitawan? Ay bitawan mo ngayon. Tama ba? Are you with me? Sapagkat sabi po ng talata, verse 27, ano sabi dyan? And 28. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. Verse 28. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of that cup. Ano kapatid? Sinabi ng Panginoon, examine. Huwag kang kakain ng hindi ka karapat-dapat. Di kayo doon palang panawagan na sa revival. Tama ba? Ngayon, kumusta ang ating buhay bago dumating ang Lord's Supper na ito? Tsak, ang dami nating mali. Ang dami. Higit sa mabibilang. At isa na ako dyan sa umaamin dyan. Tama ba? Kaya ang sarap ng may pagganito. Tinatawagan kang alalahanin at siyasatin. Unang pagsisiyasat, check mo na ba na ikaw ay ligtas? Check mo na ba na ikaw ay ligtas? Ikaw ba'y napatawad na sa iyong mga kasalanan? Pandalwa, mistulang announcement na rin ito. Kaya ito'y ganito ha, nais kong ipaunawa sa inyo. Ang nagbabanal na hapunan, unay ligtas at baptized sa Bible. Tama ba? Kaya kung hindi ka pa baptized, just observe. Katulad ng ating ibabaptize ngayon, hindi pala siya dati membro pa, di ba? Pero nagbanal hapunan ka nun.
Hindi. Okay. Ibig sabihin, ah, stricto ang Bible na ang Lord's Supper ay sa church. At ang church ay binubuo ng ligtas na miyembro. Kaya dito pa lang sa Lord's Supper, makikita mo yung mga kulto eh. Tama ba? Ang Lord's Supper ay sa ligtas. Kaya mapapansin ninyo, nung mag-Lord's Supper ang Panginoon, hindi pinag-anyaya. Tama? 12 lang sila doon. Kaso lang, sino magsasabing sa mga alagad ni si Judas ay hindi ligtas? Panginoon na nakakaalam na yon. Kaya nga, inani niya ang kanyang kasalanan, hindi naman siya pwede. Tama ba? Ang ating sinasaalang-alang mga kapatid, kung hindi ka pa baptize, mag-observe lang muna. Sabi nga lagi sa inyo, yung tinapay napakaliit lang niyan, pero yung inaalaala doon ang walang katumbas. Pati yung ubas. Yun ay pagrespeto natin sa Diyos. Kaya mahalaga mabaptize talaga. Napakaraming privilege na ikaw ay ligtas na baptize. Tama ba? So, diyan papasok yung halaga talaga ng baptism. Kasi, locally speaking, ang requirement para kayo maging member sa local church, baptism. Tama? Okay. Ating kasulat, yung ating sisiya sa atin, kumusta talaga ating buhay? Oo nga, ligtas ka, baptize ka, pero paano tayo mamuhay? Baka naman tayo mukhang banal lang pag nasa loob ng simbahan. Pero yung Lunes hanggang Sabado, anong ginagawa natin? Paano mo gamitin ang cellphone mo? Is that for the glory of Christ? Paano gamitin mo ang Facebook mo? Ang Messenger mo? Hindi ko alam. Diyos lang ang nakakaalam sa atin. At ang nakakalungkot, kilala ka rin ng iyong anak. Kilala ka rin ng iyong asawa. Kilala ka rin ng iyong magulang. Kung paano ka mamuhay bilang Kristiyano sa inyong pamilya. Tama ba? Yun ang ating siya sa atin. At pag nakita mo yung ang dami mong pagkukulang, it's time for you to be revived. Why? Pagsisihan natin yun. Tama? Totoo yun. Ang Diyos ay parang doktor, siya nagsasabi ng ating sakit para mag-take ka ng medicine. Para ikaw ay gumaling. Marami tayong sakit. Tama ba? Tama ho ba? Are you with me? Nasa ulirat pa ba kayo? Amen. Kaya mga kapatid, hindi lang dapat sa ganitong tagpo tayo nagsa-self-meditation. Araw-araw. Araw-araw, maging sensitive tayo sa ating kamalian. Kumari, umiyak tayo sa ating kasalanan para araw-araw ang revival. Tama ba? So yun po, the revival way of Christ. Then finally, yun, the reality of Christ. Alam niyo ba mga kapatid kung bakit natin alalahanin? Para mapatunayan kung talagang si Kristo totoo sa iyo. Bakit? Ano sabi ng verse 18 and 19? Tingnan niyo po sabi ng verse 18 and 19. For first of all, when you come together in the church, I hear that there be divisions among you, and I partly believe it. For there must be also heresies among you. Pag sinabing heresies, fake believers. Are you there? That's my conviction. Kasi si Judas andyan eh. Nagbaralahapunin din, di ba? Di ka si Kristo sinabi niya, hindi lahat sa inyo'y nalinis. Alam mo kung bakit dapat alalahanin si Kristo? Kasi totoo ka kay Kristo eh. Ayun nga, hindi totoo eh. Kahit paano na-respeto, di lalo akong totoo. Tama ba? Kaya mga minamahal, kung ang Panginoon talaga ay Savior natin, alalahanin natin siya. Tayo ay magbanal na hapunan.
Sambahin natin ang Panginoon. Kumusta po ang ating buhay? Alam niyo po, ang ating source at reason ng pag-aayos ay hindi nakapaltak sa tao. Huwag niyong piliting lugurin ang kapwa muna ninyo na hindi tayo nagsusikap muna sa Diyos mismo. Salamat kung kayo ay nagbe-behave sa harapan ko, pero ako'y tao. Tama ba? Mas maganda sa harapan muna ng Diyos bago sa harapan ko. Madali na yung sa harapan ng pastor kung totoo mismo sa harapan ng Diyos. Hindi ko alam. Hindi nyo rin ako alam. Pero ang tiyak, alam tayo ng Diyos lahat. Tama ba? Lahat ay hayag at hubad sa paningin niya na ating pagsusulitan. Kaya ngayong hapon, kung ikaw ay ligtas, praise the Lord. Magpabaptize ka. Pero kung ikaw ay ligtas na, hindi pa baptize, just observe muna. Kung ikaw na may ligtas at baptize na, maging revival ito sa atin. Ayaw natin na basta agad tayo magbabanal hapunan, wala tayo munang self-meditation. Kasi hindi natin alam, tiyak, nadumhan ang isip natin sa magitan ng mga nakita ng ating mata, nahawakan ng ating kamay, napakinggan ng ating tainga. Nakakalungkot po, pag nasa isip na, naabot yan hanggang puso. At pag hindi na ikumpisal, natining yan. At yan ang nagpapakalyo ng ating kaluluwa. Kaya minsan, kahit sumigaw na ang pastor, di sumigaw ka. Anong pakialam po sa iyo? Bakit? Nasanay ka na sa mali. Hindi ka nagre-resist. Amen? So bago po tayo dumako sa ating banal na hapunan, ninahamon ko po kayo na kayo po ay tumayo. Pero bago tayo manala, magko-closing ako sa ating message. Tapos pagkatapos nito, tayo pong lahat ay personal na magbulay. Tayo ay manalangin. Mapagpala namin Diyos sa langit. Salamat po na marami. Sana, Panginoon, nakasuot ang salita mo sa amin ngayong umaga o hapon. Na hindi ito part lang ng program ng church na meron kaming Lord's Supper. Sagyang kahit yung Passover sa Jordan, maging Passover doon sa Egypt at yung crossover sa Jordan, sadya mong nilayon yun na ipaalaala. May intention ka doon at yun ay para ikaw ay maalala. Ang Lord's Supper ay hindi basta part ng program, Panginoon, na ibinigay mo sa church. May pinapaaninag dito. May mensaheng kinukonvey dito sa amin, katulad ng amin napakinggan. Upang mapaalalahanan mo kami na kami ay ma-revive, na laging kaming magsiyasat ng seryosong pagsisiyasat, ng transparent sa iyo, aming ikumpisal yung aming mga dinadarling ng kasalanan, inaalagaan ng kasalanan, nagpapalungkot, na nawalang sigla, kundi panglabas na lamang na sigla, pero deep within our hearts, hindi talaga. Wala kaming dinadaya doon, kundi ang aming sarili. Pero kung kami ngayon, Panginoon, ay tutulungan niyo po, dalhin niyo kami sa iyong presensya. Hindi ka namin pwedeng lukuhin sa katotohanan. Kaya tulungan niyo po kami na makapagsiyasat ng aming mga sarili. Tulungan niyo kami na hindi lang po makahingi ng tawad, kundi maging aware sa araw-araw naming buhay na ang kasalanan ay nagagawa, pero sana'y mag-improve po kami. Hindi kami laging naroon, kundi umahakbang, umuunlad sa espiritual na buhay. Kahabagan niyo po ang bawat isa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus.
Amen. Bago po tayo dumako sa ating proper Lord Supper proper, hinihiling ko po ang bawat isa inyo na tumayo at tayo po yung magsarili munang pagsisiyasat bago tayo magbanal na hapunan. At kung kayo po tapos ng manalangin, marahan po tayong umupo para alam na tayo tapos na. Okay, tayo na po uli. Kaya tayo po muna yung manalangin. Mapagpala naming Ama sa langit, salamat Panginoon sa mga oras, mga sandali, pakikinig, pag-aaral ng iyong mga salita. Hindi po ito part lang ng amin pong church activities, kundi ito sagyang ordinance mo sa iglesia, Panginoon, sapagkat mayroon kang dahilan. Patawarin niyo po kami sa aming mga hindi mabilang na pagkukulang, hayag man o kubli ng aming pagkatao. Sapagkat napakatalino mo para hindi mo makita ang aming mga pagkakamali. Pero salamat, napakalaki na iyong pag-ibig para hindi mo kami mapatawad. Napakalawak na iyong unawa para hindi mo kami maunawaan. Lalo't kami, O Diyos, ay umaamin, humihingi, nagsusama mo. Kaya mayroon din po kaming pananampalataya na kung kami magpahayag ng aming mga kasalanan ay tapat at ikaw ay banal, na kami lilinisin at patatawarin sa lahat ng aming mga kalikuan. Inaangkin po namin ang iyong kapatawaran. Ikaw ang nangako. At pagpalaan niyo po ang bawat isa amin sa pagbabanal na hapunan na ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tawagin natin ang ating tagapagpaawit ulit. At saka dalawang lalaki. Nakukuha ng ating ubas tinapay. Tayo po umawit sa Panginoon.
Ating awitin ayon sa iyong kagandahang loob. Ayon sa iyong kagandahang loob, Ama, akong ito'y kahabagan. Manumbalik ang dati mong pag-irog at linisin ang aking karunungan. Ang kasalanan ko'y kinikilala at pinagsisisihan ko, Ama. Isauli ang nagtampong ligaya at dalisayin ang kaluluwa. Isus na nagsisisi, ang alay ko sa iyo, Ama. Igawad mo ang mayamang pagkasing at bawiin ang pagkakasala. Ang kasalanan ko'y kinikilala at pinagsisisihan ko, Ama. Isauli ang nagtampong ligaya at dalisayin ang kaluluwa. Hindi iba ang dapat na sisihin, ako lamang, Ama, ang nagtaksi. Dalangin ko ay iyong patawarin at sa iyo papanumbalikin. Ang kasalanan ko'y kinikilala, pinagsisisihan ko, Ama. Isauli ang nagtampong ligaya at dalisayin ang kaluluwa. Tawagan natin si Pastor Melmark para ipag-pray ang tinapay natin. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit, salamat po sa hapong ito, sa iyo pong pagpapala at tunay pong dakilang pagpapala
na kami, O Diyos, ay tinipon mo sa lugar na ito upang gampanan ang isa pong dakilang gawain na mula pa po nung una pa, Panginoon, isinasagawa na po upang alalahanin ang iyong kadakilaan. Salamat po sapagkat dahil lang iyong katawan, nagkaroon po kami ng pag-asa at nagkaroon po kami ng katiyakan na magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng iyong katawan, ito, Panginoon, ang naging lalagyan ng aming mga kasalanan. Ang mga sugat mo, yung katawan mo na nagkalugaluganhit, ang ulo mong nilagyan ng tinik, lahat ng masakit, Panginoon, sa iyong katawan ay ginawa mo para sa amin. Kung kaya po, Ama, sa hapong ito, sa amin pong pag-alaala at pagkain, Panginoon, ng simbolo ng tinapay na ito, ay nawa ay patuloy kang maghari sa aming katawang lupang ito, na ikaw, Panginoon, ang mag-ari sa amin. Huwag po ang sanglibutang ito at si Satanas. Lagi mo kaming gamitin at ang buhay namin ito ay ikabuhay po namin sa pananampalataya. Salamat po, Ama, ng marami sa iyong biyaya, lalo tigit sa kaligtasan na aming tinanggap mula sa iyo. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang binibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus, ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at ang siya makapagpasalamat ay kanya pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Gawin po natin. Amen. Tayo po ay magpatuloy sa ating pag-awit. Same song from verse 1. Ayon sa iyong kagandahang loob, Ama, ito'y kahabagan. Anumbalik ang dati mong pag-irog at linisin ang aking karunungan. Ang Yes, amen. kasalanan ko'y Yes, praise the Lord. kinikilala. Amen. At pinagsisisihan Yes, Panginoon. ko, Ama. Isa uli ang nagtangkong ligaya at dalisayin ang kaluluwa. isang puso taos na nagsisisi. Ang alay ko sa iyo, Ama.
natin si Brother Eric para pag-pray ang ating ubas. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat pong muli sa araw na ito, sa pribilehiyong ito, Panginoon Diyos, na muli po kami nagkasama-sama upang alalahanin, upang gawin po, Panginoon Diyos, ang inyo pong isang ordinansa, ang inyo pong pinagagawa, Panginoon Diyos, sa amin. At ito po yung banal na hapunan. Salamat po sa inyo pong pagliligtas, Panginoong Jesus. Salamat po sa inyo pong banal na dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo upang linisin po ang aming pong mga kasalanan, upang alisin po, Panginoon Diyos, ang aming pong mga kasalanan, upang kami po maging banal sa inyong harapan, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoong Jesus, na kayo po ang naghirap sa amin. Yes. Salamat po, Panginoong Jesus, na kayo po ang nagbata Yes, ng Lord. hindi po inyo pong kasalanan, kundi amin pong kasalanan, Panginoong Yes. Diyos. Yes, Lord. Kaya amin pong dalangin, Panginoon Diyos, sa paggawa po namin ng ordinansang ito, Panginoon Diyos, ang banal na hapunan. Yes po. Nawa po, Panginoon Diyos, ay patuloy po kami ninyong kausapin, Panginoon Diyos, sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon Diyos, patuloy niyo po kaming kilusin, Panginoon Diyos, na palagi po kayong sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan ito na amin pong ginagawa. Salamat po, Panginoong Jesus, sa inyong pong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa inyong banal na dugo na ito po ang naging dahilan upang kami po ay mapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po sa lahat-lahat ng inyong ginawa, Panginoong Diyos. At nawa po, Panginoong Diyos, huwag po nawang maging sumpa ito sa amin, kundi pagkos ay pagpapala, Panginoong Diyos, sa aming mga mananampalataya ninyo, Panginoong Diyos, sa inyong pong mga anak. Salamat po, Diyos. Ang lahat po nito amin po samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. At gayon din naman, hinawakan ng sarong. Pagkatapos makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Gawin po natin. Amen. Praise the Lord. Amen. Salamat sa Diyos. Lain mo yun sa Taysan May Church. Yan po. Alam nyo, nakasunod tayo sa ordinansa. Pag mataas na klase ng batas ho itong ordinansa. Amen. Yung sa batas natin pantao ay pag ikaw ay lumabag sa ordinansa ng Batangas City ay may parusa ka. Ngayon, nakasunod tayo sa ordinansang ito. Amen. Ligtas na Praise tayo the sa Lord. parusa ngayong buwang ito. Amen. Amen. Tayo ba umawit? Ating isundo ang awit na ito. Hindi iba ang dapat na sisihin. Ako lamang, Ama, ang nagtaksi. Dalangin ko ay iyong patawarin at sa iyo numbalikin ang kasalanan ko'y kinikilala at pinagsisisihan ko, Ama. Isa uli ang nagtampong ligaya at dalisayin ang kaluluwa. Amen po. Salamat sa Diyos. Bilang sunod na bahagi, tayo po'y dumako naman sa ating pong pagkakaloob. At bago po yan, ay aking pong naistawagan dito sa unahan si Brother Joshua para sa ating pong panalangin. Sige po, tayo po ay magsitungo, tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoon namin Diyos sa langit, kami po ay muli nagpapasalamat, nagpupuri Panginoon sa hapong ito. Salamat Panginoon sa muling nagawa niyo sa amin.
upang kami tapusin sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Sa lahat pang sa krus sa Kalbaryo, Panginoon, na ginawa niyo po, Panginoon, nga kami, Panginoon, ay patuloy niyo patawarin sa aming mga nagawang kasalanan, sa lahat pang sa mensahe na napakinig namin sa inyo, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga biyaya. Kami, Panginoon, ay patuloy na magpupuri at magpapasalamat. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Kayo ba'y pinagpala ng Panginoon? Amen. So ngayon po ay nais naman nating i-recognize ang ating pong mga naging bisita at ang ating pong mga miyembro na dumalo po sa ating ngayong hapon. Pero bago po yan, overall meron po tayong 114 na attendance po sa hapon. Amen. At ang nag-contribute sa attendance po na yan, ang members po natin nakatalo, ito ay online at saka ito dito sa physical is 75. Visitors is 15. Ang children natin ay 24. So ganun po karami. Palakpakan ulit natin ang ating pong Panginoon. Then nais ko pong basahin ang mga nakasama natin ngayong hapon. Unahin ko ang mga bata. Sa mga bata nakasama namin si Jemuel, Levikay, Mikay, Atara, Athena, Andrea, Daniel, Hannah, Hart, Kyla, Krisha, Kailin, Juris, Gwen, Zaira, Gian, Venus, Carlota, Andrea, Marlin, Vincent, Zander, Katie, Emerald. So lahat-lahat 24 na children ang ating po nakasama. Then adults naman natin na visitors. Si Tintin, Billy Grace, Regine Scala, Janelle, Clark, Rosette, ito sa online natin. Rosette, Mars Garcia, Joseph Santos, Aguilar family, 6 po sila. Then Rizal Arcas. Then sa members natin nakasama ngayon po sa ating pong pananambahan, ang mga physical na nakadalo ngayong hapon, Pastor Eloy, Madam Jemary, workers na 4, Brother Alfred, Albert, Joshua, Jaylin, Yumi, Herlin, Kim Jason, Lorna, Ronnie, Chander, Boy, Sonia, Percival, Rosemary, Jezreel, Chari, Denise, Jebaha, Kate, Violi, Zara, Christian, Nico, Milet, Lina, Lining, Norma, JM, Melissa, Jenny, Nora, Julian, Cornelio, Ramil, Michael, Grace, Joyce, Jorik, Jennifer, Luigi, Joy Dilen, Newell, Maricel, Tessa, Macbi, Jerome, Mary Baby, Rainin, Rina, Eliza, Jake, then JEBC Mission Tabangao, care of Pastor Melmark. Then sa 17 bale, 17 ang taga-Tabangao, 17 sila. Ayun, dami, nakatuwa po. Then sa live streamers natin, si Micah Arevalo, Fina, Marvin, Mac S. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nakakapagod pala magbasa pag marami. Ibig sabihin maganda. Yes, Brad. +5. Okay, so +5 daw. Hindi ko alam kung sino napadagdag. But, so ibig sabihin, 119 ang ating overall attendance po today. Amen. Okay. Are you happy po? Salamat po. By next Sunday po ay 15th church anniversary na po ng God is Able Baptist Church. Purihin ang Panginoon at yung taga-Tabangao, salamat po, narito kayo at inaasahan po namin kayo dito uli sa anniversary, maging antalisay sa ating umbrella lang ng God is Able. Masaya na tayo, di ba? Dahil ang Panginoon ay gumagawa. Salamat
sa Pastor Melmark na nagpapagal sa lugar po ng Tabangao. Salamat kay Pastor Gary na nagpapagal sa lugar ng Talisay. Isama po natin lagi sa ating mga panalangin, hindi po madali ang mag-akay at magdisipulo. Tanging biyaya lamang po ng Panginoong Yesus ang lahat. Kaya salamat po sa taga Tabangao. May worker din po sila doon. Anong pangalan ng worker niya doon? Okay, dalagan-dalaga na. Ano nga pangalan mo, Utay? Ryan. Maganda ito. Kano mo si Raul? Okay, sige. Pakitayo na po tayo. Yan yung magkapatid si Ryan at saka si Raul. Okay, salamat po. At yung available bukas na gentleman, nakausap ko na si Joshua. Dito na daw siya tutulog. Si Kuya Alfred pupunta rin. Magkakabit po tayo ng yung kisame. Diyan sa may ano tawag doon? Insulation. So, para yun na lang ating gagawin. So, welcome pa rin po ang ating commitment. Ang ating target na gastusin ay 69,000. Basta, something like that. Kay Sister Jane ang ating pinagkaanuhan. At kung dumating ang panahon na mura ang baboy, ay di baboy ang ating bibili. Pero kung talagang hindi bababa, manok po tayo. Okay. So, ganun po. Salamat po. At sana po, ito po yung naging challenge po sa atin. Lalo doon sa mga hindi pa baptized, na ligtas na, sana mabaptize na kayo. Sa susunod nating Lord Supper, kasi lang pa kayo. Ma'am Mars, kung kayo nariyan, hindi hadlang ang layo ng lugar. Kasi si ma'am talagang gustong-gusto niya. Nagkataon lang talagang binagyo ng panahong schedule. Kasi meron siyang iniindang karamdaman. Gustong-gusto niya pumunta dito. At promise ko sa inyo, ma'am, yung isa kong Bible, ibibigay ko sa inyo. Siya daw ay hindi makasabay. Iba ang Bible niya. Quran, yung kanyang hawak. Di bibigyan po natin ng tunay na Bible. May nagkagaya na, may kaluluwa na dyan sa TV. Okay, salamat po. Wala na po bang announcement na paragdag? Wala na? Masaya ho ba kayo? Amen. Purihin ang Diyos. Labing manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat sa kaligtasan. Yun po ang sanhi kung bakit kami narito. Yun po ang talagang hugot na dahilan. Nag-uudyok sa amin. Kung di kami naligtas, wala kami tsak na pakialaman. Wala kaming hilig sa iyong salita. Wala kaming hilig sa ganitong samahan. Hindi kami natutuwa kahit manood kami ng The Passion of Christ. Kahit makinig kami ng mga buhay nagpapatotoong binago mo. Wala yun sa amin. Kakornihan lang sana sa amin yun kung di kami naligtas. Kaya salamat po sa kaligtasan, Panginoon. Salamat sa pagkakataong buhay pa kami na ibinibigay para ikaw ay mapaglingkuran. Hindi namin alam ang bukas, pero ikaw nakakaalam ng bukas. Inaamin na ho namin na hindi kami malakas. Inuunahan na ho namin sapagkat takot kaming iyong subukin. Inaamin na ho namin na kami mahina kung wala kayo magagawa. Pero kaya naming harapin kung anuman ang mga hamon, basta ikaw ay wag mo kaming lalayuan ng iyong presensya. Uunawaan mo lagi kami na ikaw ay malaki kaysa lahat. Wala hong pwedeng makapagsasabing nakatayo na hindi pwedeng mabuwal. Inilalagay na po sa naming isip, maraming challenges along the way. Pero tulungan niyo po kami na kami maging matatag at nagpapatuloy. Lalo sa mga bagong baptize. At kahit na sa mga matagalang nabaptize. Lahat sa amin, pakisuyo po na yung pag-iingat, basbas at lingap, protection. At sa Miyerkules prayer meeting, sa linggo, at mga linggo pang ipagtitiwala mo sa amin, naway kayo masamba namin sa Espiritu at katotohanan. Ingatan niyo po kami at basbasan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you.
po sa ating kapatiran sa ano nga pangalan? Pangalan nila? Kate ba? Kate ba ang pangalan mo? Ano nga pangalan mo? Kate nga na, okay. Sa inyo, salamat po. Thank you po. God bless you. So, malapit na po anniversary natin dito. Opo. Sa araw po ng linggo, kami po'y malugod na nag-aanyaya sa inyo upang kami samahang mag-aral ng salita ng Diyos. Lalo na kung tayo po'y nando sa kalagayan ng kalungkutan, walang katiyakan at naghahanap ng tanglaw ng Panginoon. Dito po ay ating pag-aaralan ang Ebanghelyo ni Kristo upang sa pagtatamo ng kaligtasan, pagkaunawa sa napakarami pang katuhanan patungkol sa pagkaligtas ng ating mga kaluluwa. Meron din po kaming iba't ibang tinatalakay sa loob ng isang buwan. Maganda ho nating